Wala na nga ba talagang libre sa panahon ngayon? Well, tara, ililibre ko kayo ngayong long weekend. So ito ay isang project na pwedeng mag-range na sa halaga na 60,000 hanggang 80,000. Pag-aralan natin. Bilang isang electrician, isa sa part ng ating trabaho. Kahit saang facilities merong mga ganito, lalo na pag meron kayong mga overhead tank. Merong dalawang part ang video na to kasi ang bawat control setup ay meron isang power circuit at meron ding controls circuit. Unahin natin sa controls para sa video na ito. 2 pump motors. Alternate operation siya, automatic by means of this float switch. At ang materials na kailangan natin dito ay float switch, 3 contactor, isang circuit breaker para sa proteksyon ng ating control circuit. Dito natin ilalagay sa B at sa A. Doon natin ilalagay yung power circuit para dun sa dalawang pump motors na kokontrolin natin. Tuwing ma-activate yung float switch, alternate na ma-energize si contactor natin na A at si B. Subukan natin. So, yung float switch natin ngayon is faulty na to. By functionality test kasi, contact lang siya. So, gumagana pa to. Faulty lang kasi, iba na yung nasisense niyang movement bago siya ma-activate. Pag napupuno yung tubig, ito ay umaangat pataas. Yan. So, ang nangyayari dito, yung contactor natin is naka-energize, which is dapat hindi. Bakit? Kapag high level ang tangke, so dapat naka-off yung magko-control sa pump. At pag naubos, yun, baligtad, diba? So dapat siya yung, or pag wala nang laman yung tangke, ito yung nakababa, tsaka pa lang dapat i-energize. Faulty na yung float switch, is pwede pa rin natin siyang pang-simulate para lang ma-trigger natin yung sequence na alternate operation, automatic by means of float switch. Kung matitrigger natin si float switch, dahil si A ang contactor na gumana kanina, dapat sa susunod na trigger niya, si B naman yung may energize. Naku, ayaw talagang gumana. Sige, mag-follow ka na lang at pagaganahin natin to after ng long weekend. Yun lang muna sa ngayon at follow for more content na pang-electrician na trabaho. Sunod na video is paano ba i-design yung control diagram ng ganitong klaseng setup.